Lino! Magbabayad ka sa pagpatay sa kapatid ko at sa dalawa niyang kasama! Hindi ka tumupad sa usapan nating dalawa. Pinatay mo ang kapatid ko nang wala sa laban natin ngayong gabi. Hinding-hindi kita mapapatawad! Ang kapatid mo ang hindi tumupad sa usapan, Tasyo! Siya ang unang sumugod dito! Pinagtanggol ko lang ang sarili ko mula sa kanila. Kung sana pinigilan mo ang kapatid mo, hindi siya dapat mamatay! Isang malaking responsibilidad ang ipinasa ng kaibigan ni Lino sa kanya. Ito ay ang pagiging isang antingero. Handa niya bang harapin ang responsibilidad na ito kung siya mismo ay natatakot at walang tapang? Magandang araw sa inyong lahat na suking tagapakinig ng Ang Manlalakbay Channel. Maging kay Karine at Sir Froy. Nais ko agad magpasalamat dahil pinaunlakan niyong basahin ang aking kwento ngayong araw. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Lino. Hindi ko nasasabihin kung ilang taon ako sapagkat ayaw kong malaman ninyo ang tunay kong edad. Pero ako'y matanda na rin at medyo mahina na. Ang karanasan na itong aking isinulat ay ang karanasan ko mismo noong binata pa lamang ako. Ang pagkakatanda ko ay nangyari ito noong taong 1965. Nang taong ito ay hindi pa sibilisado ang buong Pilipinas, lalo na ang mga probinsya. Nakatira kasi kami noon kasama ang aking mga magulang sa probinsya ng Capiz. Napupuno ng gubat ang buong Capiz, lalo na sa aming bayan. Sariwa ang hangin at ang tanging ikinabubuhay lamang ng tao ay ang pagsasaka at pangingisda. Sagana sa ulam at ani, hindi na problema ng tao ang bumili araw-araw ng pagkain at tubig. Dahil kung masipag na magtanim, ay sigurado na makakaraos ka na sa isang araw. Hindi kami nakapag-aral ng aking mga kapatid dahil sa hirap ng buhay. Mas pinili na lang namin ang tumulong sa pagsasaka o kaya mangisda para may kitain kami at ang makatulong sa aming mga magulang. Mabuti na lamang at matyaga kaming tinuruan ni ina na magbasa at magsulat kahit na matigas ang aming ulo. Siya ang aming naging guro hanggang sa nagbinata na kami at nagdalaga ng aking mga kapatid. Isang araw, habang abala ako sa pagsibak ng kahoy, nang mapansin ko ang bagong lipat na pamilya sa kabilang lote. Bumaba ang dalawang mag-asawa, kasunod ang isang binata na halos kasing edad ko na rin. Tumingin siya sa akin sa kakumaway nang makita akong nakatingin sa kanya. Isang tango lamang ang aking isinukli noon dahil hindi ko naman siya kilala. Pagkatapos ng ilang sandali nun, ay nagulat na lamang ako nang ang binatang bagong lipat ay tumungo sa aming bakuran para magpakilala. Itago ko na lamang siya sa pangalang Alberto. Sinabi niya sa akin na galing daw sila sa kabilang probinsya. Lumipat lang daw sila doon sa Capiz para magbagong buhay at malayo daw sa kapahamakan. Hindi ako makapaniwala noon sa kanya dahil kahit hindi pa niya ako lubusang kilala ay pinagkwentuhan na niya ako ng tungkol sa buhay niya. Naging magkaibigan kami ni Alberto. Palagi kaming magkasama para humanap ng trabaho sa bayan. Minsan nga ay niyaya niya akong tumungo sa bundok para daw humanap ng mutya o anting-anting. Ha?
Ano naman yung pinagsasabi mo, tol? Hindi ka ba nakakarinig ng kwento tungkol sa mutya o anting-anting? Wala ba ritong albularyo o kaya antingero sa baryo nyo? Mayroong albularyo. Pero antingero hindi ko alam. Saka, ano bang kinalaman niyang anting-anting at mutya sa albularyo at antingero na pinagsasabi mo, tol? Hindi mo ba alam na yan ang pinagkukunan nila ng kapangyarihan o ng kanilang kakayahan para manggamot o kalabanin ang mga aswang o iba pang masasamang nilalang? Hindi eh. Ngayon ko lang nalaman ng dahil sa'yo, tol. Tsaka, malay ko ba na yan pala ginagamit nila para manggamot? Ngayon, alam mo na. Yan kasing ginagamit ng lolo ko na manggamot sa mga may sakit. Isa kasi siyang albularyo. Ang tatay naman niya ay isang antingero. Kaya nasa dugo na namin ang bagay na yan. Hindi ko pa pala siya nakukwento ha. Kaya kami lumipat dito sa baryo ninyo ay para ilayo ko ni tatay sa mga naging kalaban ni lolo noon. Abay, kung ganun eh, parang nilalayo ka ng tatay mo sa mga naging kalaban ng lolo mo noon. Ayaw niya lang na mapahamak ka at ang buo ninyong pamilya. Oo, tol. Ayaw niya rin akong sundin ang yapak ni lolo pa ron. Subalit, di niya alam na tinanggap ko ng responsibilidad na yon nang mamatay si lolo. Ibinigay sa akin ni lolo ang mutya ng kidlat at isang anting-anting ng puno ng nara. Isa na akong antingero ngayon. Bakit ka pa naghahanap ng anting-anting o mutya kung mayroon ka na palang hawak? Gusto ko lang dagdagan. Alam mo na, baka makakita tayo dito sa baryo ninyo. Baka meron naman doon sa bundok. Saka, hindi ba delikado yan? May tangan kang anting-anting at mutya. Ibig sabihin, laging lumalapit sa iyong kapahamakan. Di naman, tol. Pinagtatanggol ko lang ang mga naapi o kaya mga sinasalakay ng aswang. Tulad dito sa baryo natin, may umaaligid na aswang. Hindi ko lang siya mahuli-huli. Sobrang delikado naman pala magkaroon ng ganyang bagay. Napatawa na lamang si Alberto sa akin matapos ko yung sabihin sa kanya. Ayon sa kanya, hindi raw dapat akong matakot dahil kung malakas daw ang paniniwala ko sa Diyos ay hindi ako mapapahamak. Naghanap nga kami ng hapon na yon ng anting-anting at mutya sa kabilang bundok. Halos ginabi na nga kami ng uwi pero wala man lang kaming nakita kahit na isa. Hindi ko rin alam na yun na rin pala ang huling gabing makakasama ko si Alberto. Sobrang bilis ng pangyayari. Ni maski si Alberto ay hindi naramdaman ang pagsalakay sa amin ng isang malakas na aswang. Napansin na lamang naming dalawa ang sumalakay na aswang nang ibalibag niya sa lupa si Alberto. Sinalakay niya ng patalikod ang aking kaibigan. Noon ako nakakita ng isang aswang na parang isang mabangis na napakalaking aso. Mahaba ang kanyang mga pangil, nanlilisik ang pulang mga mata at naglalaway na parabang gutom na gutom. Nakakakilabot at nakakapanghina ng tuhod. Kahit na may sugat na natamo si Alberto, ay nakipaglaban siya sa aswang. Gumulong silang dalawa sa damuhan. Pinagkakalmot naman ng aswang si Alberto at kinagat niya ang kaibigan ko sa braso. Hindi ko alam kung paano ko matutulungan ang aking kaibigan ng mga sandaling yun. Parang nawala ako sa aking isipan, pero nilabanan ko ang takot sa aking dibdib. Pinunot ko ang itak na nasa aking baywang at mabilis na tumakbo sa aswang. Agad kong sinaksak ang itak sa aswang dahilan para mabitawan niya si Alberto. Agad akong hinampas ng kabay ng aswang dahilan para tumilapon ako sa kakahuyan.
Napaungol ako nang tumama ang aking likuran sa isang malaking kahoy. Nanlalabo ang aking paningin nang tingnan ko si Alberto kung paano niya pilipitin ang lieg ng kalaban niyang aswang. Napangiti ako nang mapatay niya ito. Tumakbo si Alberto palapit sa akin. Pagkarating niya sa aking harapan, ay agad siyang sumuka ng dugo. Noon ko na lamang napansin na tumagos pala ang sugat niya sa kanyang likuran, sa kanyang dibdib. Agad ko siyang dinaluhan at nahiga siya sa aking mga bisig. Sa nangihina niyang katawan ay ibinigay niya sa akin ang anting-anting niyang hawak at mutya. Sinabi niya sa akin na kunin ko yun at ipaghiganti niya ako. Ipagpatuloy mo ang nasimulan ko, Tol. Pangako mo sa akin na ililigtas mo ang mga taong biktima ng aswang at ng mga masasamang nilalang. Ikaw nang bahala sa pamilya ko, Tol. Pakisabi sa kanila, mahal na mahal ko sila. Maraming salamat, Tol, sa pagkakaibigan natin na hindi mapapantayan. Yun ang mga huling katagang binatawan ni Alberto bago siya nawalan ng buhay. Labis ang lugmok ko nang mawala ang aking matalik na kaibigan. Halos hindi na ako kumakain at sinisisi ko ang aking sarili dahil wala man lang akong nagawa para iligtas ang kaibigan ko. Dumating ang araw na sumagi sa isipan ko ang tungkol sa anting-anting at mutya na ibinigay sa akin ni Alberto. Naging buo ang desisyon ko noon na pag-aralan kung paano ko yun gagamitin. Humingi ako ng tulong sa isang albularyo kung paano ko gagamitin ang anting-anting at ang mutya na bigay sa akin ni Alberto. Nang maturuan ako ng albularyo na si Manong Jose, ay nag-ehersisyo na rin ako sa pakikipaglaban. Nagtagal ang pag-aaral kong yun ng halos 1 taon. Nagsimula na rin akong tumugis ng mga masasamang aswang. Nagpupunta ako sa iba't ibang bayan ng Capiz para lamang mapigil ang kasamaan ng mga masasamang nilalang. Kaya nakilala ako sa aming baryo bilang isang malakas at kinatatakutang antingero. Hindi gusto ng mga magulang ko ang aking ginagawa, kaya pinagtabuyan nila ako at hindi na pinatuloy sa aming tahanan. Hindi ko naman na pinagpilitan ng sarili ko. Tinanggap at nirespeto ko ang kanilang gusto. Nagtayo ako ng sarili kong bahay mula sa aking ipon. Sa bundok ako tumira para malayo sa mga tao kung sakali man nasalakayin ako ng mga aswang. Mas mainam na walang madamay. Isang araw, abala ako sa paggawa ng tigalpo at pana nang may marinig akong sigaw mula sa hindi kalayuan. Natanaw ko si Ponso na hinihingal habang pasan ang isang sako ng bigas. Pambihira ka naman. Akala ko ba'y susundin mo ako sa baba? Pumuti ng mata ko sa kahihintay ko sa iyo doon. Nandito ka lang pala. Hindi ba't yan ang gusto mo? Ayaw mo yan? Lalaki ang katawan mo kapag araw-araw mong gagawin yan. Pambihira. Kung lalaki pa ang katawan ko mukhang ikamamatay ko na yon. Napatawa ako sa sinabi niyang yun. Si Ponso ay isa sa mga kababaryo ko na nirerespeto ako. Ilang buwan na yata niya akong kinulit na turuan ko raw siya kung paano maging isang antingero. Ayaw ko sana siyang turuan pero mapilit siya. Kaya pumayag na lamang ako. Simula noon ay sumasama na siya sa paghahanap ko sa mga aswang.
Subalit, ang pagsama niya sa akin ay mas lalo lamang nakakadagdag ng sakit ng ulo. Ngunit ganun pa man, nakakatulong naman siya sa akin kahit papaano. Oh, nandito ka na naman, Ponso. Baka hinahanap ka na sa inyo, ha? Huwag kang mag-alala, pre. Alam naman nila nanay na nandito ako eh. Oo nga pala, tuloy ba ang lakad natin mamayang gabi? Ah, oo. Hindi natin pwedeng palampasin ang grupo ng mga aswang na yon. Ayaw kong may maidagdag pa silang biktima. Narinig ko na mabangis daw ang pinuno nilang si Tasyo ah. Masyado rin daw na mayabang yung kapatid niyang si Manoy. Mapipigilan kaya natin sila. Pinaghandaan na natin ang bagay na yan ng ilang linggo. Ponso, huwag kang mag-alala. Walang masamang mangyayari sa atin. Matalo o manalo man, basta ligtas tayong dalawa. Kung sa bagay, basta't kasama mo ako sa laban na to, akong bahala sa'yo. Sabi mo eh. Sige na, dali mo na sa loob ng bahay ang bigas. Inirapan ako ni Ponso bago siya tumayo at pinasa ng isang sako ng bigas papasok ng bahay. Makalipas ang ilang sandali, ay bigla ko na lamang naramdaman ang pang-iinit ng aking anting-anting at mutya. Pinakiramdaman ko ang paligid at naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na nagmula sa ibaba. Ponso, diyan ka lang sa loob at huwag kang lalabas. Isara mo ang pinto at ang mga bintana. Dumungaw sa bintana si Ponso. Kitang-kita ko ang gulat sa kanyang muka habang nakatingin sa aking likuran. Agad niyang sinara ang mga bintana saka ang pinto. Ako naman ay bumaling sa aking likuran at iniwan ang ginagawa kong pana at tigalpo. Pero hindi ko binitawan ang kutsilyo na aking hawak. Sumalubong sa akin ang nakangiting si Manoy, ang kapatid ni Tasyo na padalos-dalos magdesisyon. Puno ng yabang at mataas ang tingin sa sarili. Marami na siyang napatay na tao. Bagong sulpot lamang sila sa aming baryo, pero laganap na ang kanilang kasamaan. Gusto sanang lumaban ng mga tao, pero mababangis sila. Sa takot ay hindi na sinubukan pang lumaban ng aking mga kabaryo. Oy, Manoy! Naparito ka. Hindi ka man lang nagsabi na pupunta pala kayo ngayong araw dito. Sana man lang ay nakapaghanda ako. Gusto kitang gulatin eh. Alam mo na, mas mabuti raw kapag sorpresa ang pagdating at hindi inaasahan para mas dama. Mukhang naghahanda ka na para sa plano mong pagsalakay mamayang gabi ah. Para saan yan? Sa amin? Paano mo nalaman? May tenga ka ba sa mga damo at punong kahoy? Alam mo naman na walang nakakatakas o nakakalusot sa aming lino. Kahit isa ka pang kinakatakotang antigero sa baryong ito. Ganun ba? Pasensya na't mukhang dismayado ka dahil ako ang makakalaban mo. Medyo lang. At isa pa, hindi ako makakapayag na patayin mo ang mga kampon ni Kuya Tasyo. Kaya ako naparito para pigilan ka sa plano mo mamaya. Alam mo na, ayaw kong bigyan ng sakit ng ulo ang mahal kong Kuya Tasyo. Wala to sa usapan namin ng kuya mo, Manoy. Wala akong pakialam kung may usapan man kayo ni Kuya o wala. Gustong gusto na kitang patayin para wala nang hadlang pa sa lahat ng kagustuhang naming mangyari. Kaya asa ayaw mo sa gusto, lalabanan kita ngayon. Humakbang palapit sa akin si Manoy, kasabay ng pagdating ng kanyang dalawang kasamahan. Napailing na lamang ako nang pagtulungan nila akong tatlo. Mabilis akong sinalakay ni Manoy na para bang gigil na siyang patayin ako sa araw na yun. Ginamit niya ang kanyang mahabang kuko at ang kanyang bilis sa pagkilos at lukso.
inatake niya ako ng sipa at suntok, pero agad ko namang yun naiiwasan. Sumigaw siya ng malakas at sinabihan ang dalawa niyang kasama na tulungan siyang pabagsakin ako. Umiwas ako sa atake ng dalawa niyang kasama. Hindi ko namalayan ang pag-atake ni Manoy sa aking likuran. Kinalmot niya ako roon, pero hindi yun nag-iwan ng sugat sa aking likuran. Napangisi ako nang gumana ang aking anting-anting ng nara. Dahil sa tulong ng aking anting-anting, ginagawa nitong matigas ang aking katawan. Akala ko'y titigil na si Manoy ng sandaling yun, pero mas gusto niyang ipagpatuloy ang kanyang gustong patayin ako. Nilabanan ko silang tatlo, mata sa mata, kamao sa kamao, at patalim laban sa patalim. Natamaan ko ang kanyang dalawang kasama ng aking kutsilyong hawak. Yun ang dahilan kung bakit ang mga ito'y bumagsak kaagad. Galit na bumaling sa akin si Manoy habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Mabangis ka nga, Lino. Pero hindi ikaw ang papatay sa akin at maging sa kuya ko. Kami ang makakapatay sa'yo. Tingnan natin kung saan ang totoo dyan sa sinabi mo. Mabilis na lumundag si Manoy patungo sa aking kinatatayuan. Sinakyan niya ako sa aking dibdib dahilan para matumba ako sa dabuhan. Sunod-sunod niya akong pinagkakalmot sa muka at sa aking dibdib, pero wala yung bisa. Pinulot niya ang isang malaking bato at pinukpok yun sa aking ulo. Sa sandaling yun ay nakaramdam ako ng pagkahilo. Nanlabo ang aking paningin at hindi ko napansin ang pag-atake sa akin ni Manoy. Sasaksakin na sana niya ako ng kanyang mga kuko nang hambalusin siya ni Ponso ng isang kahoy sa ulo. Pero hindi yun tumalab kay Manoy. Inis niyang binalingan si Ponso at akma na itong sasaksakin nang maunahan ko siya. Ibinaon ko ang kutsilyo sa dibdib ni Manoy. Kitang-kita ko ang pagdaloy ng pula at itim na likido mula roon. Binunot ko ang kutsilyo na nakabaon sa kanyang dibdib, dahilan para sumirit ang napakaraming dugo. Unti-unting lumingon sa akin si Manoy. Nag-aapoy sa galit ang kanyang mga mata na tumingin sa akin. Sinubukan niya akong abutin gamit ang kanyang kanang kamay, pero hindi na niya ako naabot ng tuluyan dahil nawalan na siya ng buhay. Lumapit sa akin si Ponso na puno ng pag-aalala. Nako, paano yan, pre? Napatay mo si Manoy. Baka salakayin tayo ni Tasyo mamayang kabait, patayin ka na niya. Talagang magagalit yun at maghihiganti sa nangyari sa pinakamamahal niyang kapatid. Sumugod siya kung gusto niya. Haharapin ko siya. Hindi ko siya atrasan. Ang kapatid naman niya sumugod dito. Pinagtatanggol lang kita at ang sarili ko. Kahit na, malakas si Tasyo, pre. Baka hindi mo siya kayanin at ang ilang pa niyang mga kampon. Haharapin ko sila, Ponso. Mamatay man ako o mapuruhan. Ikaw, umuwi ka na sa inyo. Magdasal ka pagdating sa bahay nyo. Maglagay ka ng bawang at asin sa bawat sulok ng iyong bintana. Dali mo ang proteksyon na binigay ko. Hindi ka nila magagalaw at ang pamilya mo. Naku, pero paano ka? Ha, Lino? Sasamahan na kita sa laban na ito. Hindi kita iiwan. Baka kailangan mo ng tulong ko. Maraming salamat sa pag-aalala, Ponso. Pero kaya ko na ito. Ayaw kitang madamay. May pamilya kang umaasa sa'yo. Kaya umuwi ka na at gawin ang mga sinabi ko. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para matalo sila. Pero Lino,
Sige na, Ponso. Ako nang bahala sa sarili ko. Magtiwala ka sa akin. Napilitang tumango si Ponso sa akin. Tinapik ko siya sa balikat, saka tinanguan. Binilin ko muli sa kanya ang mga sinabi ko kanina bago siya bumaba ng bundok kung saan nakatirik ang aking bahay. Nang makaalis na siya, ay agad kong ipinagpatuloy ang aking ginagawang pana at tigalpo kanina. Nang matapos, ay tinignan ko ang bangkay ni Manoy at ng dalawa pa niyang kasama. Tumayo ako mula sa aking pagkakaupo at saka tumungo sa loob ng aking bahay. Kumuha ako ng agwa bendita sa kanang asin. Dinasalan ko ang kanilang bangkay habang sinasaboy ang agwa bendita at ang asin sa kanilang bangkay. Naghukay ako ng lupa at nang matapos ay doon ko binaon ang kanilang bangkay na 3. Itinusok ko ang krus na gawa sa kahoy sa kanilang puntod. Matapos ko yung gawin, ay pumasok na ako ng bahay at lumuhod sa harap ng altar. Nagsimula akong magdasal ng Latin para sa aking anting-anting at mutya. Nagdasal din ako sa Diyos na bigyan niya ako ng lakas at talino sa darating na labanan mamayang gabi. Humiling din ako na sana'y matalo ko ang kasamaan ni Tasyo. Nagdasal ako hanggang sa sumapit at lumipas ang orasyon. Noong tapos na ako at oras na ng paghahanda, ay tumayo ako mula sa pagkakaluhod. Kinuha ko ang aking mga kasangkapan na dadalhin, tulad na lamang ng kutsilyo, tigalpo, pana, asin, bawang at agwa bendita. Patungo na ako sa pinto nang marinig ko ang munting kaluskos sa labas. Biglang uminit ang aking anting-anting at mutya. Napangisi ako nang mapagtantong naroon na si Tasyo at ang 8 niyang kasamahan. Binuksan ko ang pinto ng aking bahay at sa labas ng aking bakuran, naroon nakatayo si Tasyo kasama ang kanyang 8 kampon. Kitang-kita ko ang nanlilisik niyang pulang mga mata habang sinisinagan siya ng liwanag ng buwan. Napangiti ako at napailing. Dumating na nga ang inaasahan ko. Alam ko rin kung anong sadya niya sa akin ng gabing yon. Lino! Magbabayad ka sa pagpatay sa kapatid ko at sa 2 niyang kasama! Hindi ka tumupad sa usapan nating 2. Pinatay mo ang kapatid ko nang wala sa laban natin ngayong gabi. Hinding-hindi kita mapapatawad! Ang kapatid mo ang hindi tumupad sa usapan, Tasyo! Siya ang unang sumugod dito! Pinagtanggol ko lang ang sarili ko mula sa kanila. Kung sana pinigilan mo ang kapatid mo, hindi siya dapat mamatay! Sinubukan kong pakisamahan ka, Lino. Papayag na sana ako ngayong gabi sa pagkikita namin na hindi na kami maghahasik ng lagim at papatay ng tao sa baryong ito. Hindi na sana kita kakalabanin, pero sa ginawa mo, nagbago na ang isip ko. Tama nga si Manoy. Balak mo talaga kaming patayin lahat. Hindi din sana tayo aabot sa ganito kung pinigilan mo ang kapatid mo sa pagsugod dito kanina. Wala na akong magagawa pa. Kung ito ang kagustuhan ninyong mangyari, ibibigay ko. Pwes, hindi na dapat ito patagalin pa. Papatayin kita, Lino. Buhay mo ang magiging kabayaran sa buhay ng kapatid ko. Gawin mo ang gusto mo mangyari, Tasyo. Hindi ko kayo atrasan. Sumigaw ng malakas si Tasyo at galit na sinenyasan ng kanyang mga kasama upang salakayin ako. Mabilis silang nagpalit ng anyo. Sa isang kisap mata ay mga naglalakihan na silang aso na mababangis at handang sakmalin ang kanilang kalaban.
Gumapang ang ilan sa kanila sa bubungan ng aking bahay. Sinalakay ako ng 3 pero agad ko silang naiwasan. Sinabuyan ko agad sila ng asin, dahilan para matigil sila. Kinuha ko ang pagkakataon na yon para sila'y gamitan ng tigalpo na may lason. Pagkabaon ng tigalpo sa kanilang liig, ay bigla na lamang silang bumagsak sa lupa at wala ng malay. Inisa-isa kong ginamitan ng tigalpo ang kasamahan ni Tasyo at ang 3 na pabagsak ko. 2 na lamang niyang kasama ang natitira, kaya't galit na galit siyang sumugod sa akin. Hindi ko inaasahan ang malakas niyang paghampas sa akin gamit ang kanang kamay. Tumilapon ako sa lupa at nabitawan ko ang aking hawak na tigalpo at kutsilyo. Sinakyan ako ni Tasyo sa aking tiyan at sunod-sunod niya akong kinalmot sa aking pisngi at tiyan. Dahil sa suot kong anting-anting ay hindi yun tumalab. Inangat ko ang aking kamao sa ere at malakas ko siyang sinuntok sa kanyang muka. Pakiramdam ko ay may lumabas doong bolta-boltahing kuryente na parang sa isang kidlat. Isang alulong na parang umiiyak na aso ang narinig ko kay Tasyo. Nagpalit siya ng anyo sa tao. Agad siyang dinaluhan ng kanyang 2 kasama at tinulungan siyang makatayo. Hindi ko akalain na may tinataglay kang malakas na butyang. Hindi nakakapagtaka kung bakit takot na takot ang ibang mga lahi na kalabanin ka. Pasensya na, Tasyo. Kinakailangan kong gamitin ang mutya laban sa'yo para matapos na ang kasamaan mo. May oras ka pa namang umatras at sagapin ang buhay mo. Umalis ka na at magpakalayo-layo. Huwag ka nang magdala ng kasamaan dito sa baryo. Hindi! Hindi ako natatakot sa kung may anting-anting ka man o mutya. Hindi ako natatakot kung mapatay mo man ako ngayong gabi. Ang mahalaga, may pagiganti ko man lang ang kapatid ko! Umalis ka na habang mabait pa ako, Tasyo. Pag-isipan mo ng maigi ang desisyon mo. Buo na ang desisyon ko. Papatayin kita. Sugurin niyo siya! Tumakbo ang 2 niyang kampon patungo sa akin. Hinintay ko silang makalapit hanggang sa suntukin ko sila sa kanilang mukha. Tulad ng nangyari kay Tasyo kanina, ay ganon din ang nangyari sa 2 niyang kasama. Pagkatayo ng 2 niyang kampon, ay mabilis na ang mga itong tumakbo papalayo at iniwan nila si Tasyo. Hoy! Bumalik kayo rito! Mga duwag! Mga walang utang na loob! Paano ba yan, Tasyo? Ikaw na lang ang mag-isa ngayon. Wala ka ng kakampi. Tayong 2 na lang. Tumahimik ka kung hindi kita mapapatay. Agbang mahal mo na lang din sa buhay ang babawian ko. Pagsisisihan mo ang pagiging isang antingero simula sa araw na ito, Lino. Pagsisisihan mo, tingnan natin kung maliligtas mo pa sila. Bago pa ako makapagsalita, ay mabilis na nawala si Tasyo. Hinanap ko siya sa buong paligid, pero naglaho na lamang siya na parang bula. Sa kaba ay agad kong kinuha ang aking mga sangkap at isinilid yun sa bayong. Dali-dali akong bumaba ng bundok patungo sa kapatagan kung nasaan ang aking mga magulang at kapatid. Pagdating ko sa aming bahay, ay naabutan ko si Tasyo na hawak-hawak niya ang aking ama sa liig habang nakangisi sa akin. Si nanay at ang mga kapatid ko naman ay rinig ko ang kanilang pag-iyak habang sinisigawan si Tasyo na wag nang ituloy ang kanyang balak. Lino, tanggalin mo yung anting-anting at mutya mo kung ayaw mong mamatay ang pinakamamahal mong ama. Walang niya ka, Tasyo!
Huwag mo idamay ang pamilya ko sa laban nating dalawa! Pasensya na. Gabitan na lamang ng utak to, Lino. Kaya sundin mo ang sinasabi ko. Tanggalin mo yung mutya at anting-anting na nasa katawan mo at labanan mo ako! Umiling sina nanay at ang mga kapatid ko. Sinigawan nila ako na wag ko yung gagawin. Maging si tatay ay umiling sa akin. Pero naisip ko sa mga sandaling yun, kung hindi ko susundin ang sasabihin ni Tasyo, ay papatayin niya si tatay. Subalit pumasok sa isip ko na isang tuso si Tasyo. Alam kong hindi siya susunod sa usapan. Papatayin niya pa rin si tatay kahit natanggalin ko ang mutya at anting-anting sa aking katawan. Sige, payag ako sa gusto mo, Tasyo. Pero sa isang kondisyon. Sabay tayong dalawa. Bibitawan mo si tatay at tatanggalin ko ang mutya at anting-anting sa aking katawan. Alam kong binabalak mo, Lino. Oras na pakawalan ko ang ama mo. Hindi mo tuluyang aalisin yung bagay na yan sa katawan mo. Kaya hindi ako papayag sa gusto mo. Alam ko rin ang takbo ng isip mo, Tasyo. Isa kang tuso. At alam kong hindi mo pakakawalan si tatay. Eh di, magbatigas na lang tayong dalawa rito. Natanaw ko si Ponso na unti-unting naglalakad palapit sa likuran ni Tasyo. Napapikit na lamang ako at gusto kong yakapin nang mahigpit si Ponso ng mga sandaling yon. Agad niyang sinabuyan ng asin at bawang si Tasyo, dahilan para mabitawan nito si tatay. Agad naman na tumakbo ang buo kong pamilya sa loob ng bahay at sinara ang pinto. Si Ponso naman ay nagtago sa ilalim ng hagdan at hinayaan na niya akong gawin ang nararapat para kay Tasyo. Hinila ko si Tasyo sa kanyang kamay at mabilis siyang ibinalibag sa lupa. Umubo siya ng sunod-sunod habang sinusubukang tumayo. Pero hindi ko na hinintay pang makatayo siya at agad ko siyang sinipa sa kanyang likuran. Sinabihan na kita, Tasyo. Ngayon hindi na ako magdadalawang isip na patayin ka. Sinakal ko siya sa kanyang leeg gamit ang aking kanang kamay. At ang kaliwa ko namang kamay ang ginamit ko sa pagsuntok sa kanyang mukha. Hindi ko siya tinigilan hanggang sa hindi siya nawalan ng balay. Tinali ko siya sa isang malaking puno ng nara. Pinatawag ko kay Ponso ang albularyo sa aming baryo para tulungan akong alisin ang pagkaaswang ni Tasyo. Ginawa namin ang ritual para alisin ang itim na bertud sa katawan ng malakas na aswang. Hindi nagtagal ng 2 oras ang pagdarasal at ritual na ginawa namin ng albularyo bago tuluyang isinuka ni Tasyo ang itim na bertud. Kinuha yun ng albularyo saka tinurog. Pagkatapos nun, ay nabuhay na ng normal si Tasyo, pero hindi rin nagtagal ay binawian din siya ng buhay. Ako naman ay nagpaalam sa aking pamilya para magpakalayo-layo at nang hindi na sila madamay pa sa aking kapalaran. Nagpasalamat din ako kay Ponso noon dahil kung hindi dahil sa kanya ay baka napatay na ni Tasyo ang aking ama. Nagpaalam din ako sa kanya at iniwan sa kanya ang anting-anting ng punong nara. Pagkatapos kong magpaalam sa kanila ay umalis ako sa probinsya ng Capiz. Nakipagsapalaran sa ibang lugar at lihim na tinatakot ang mga aswang na sumasalakay sa gabi. Itinago ko ang aking tunay na pagkatao hanggang sa aking pagtanda, na kahit ang aking asawa at ang aking mga anak ay hindi alam
ang tunay kong pagkatao. Mas mainam na yung wala silang alam para hindi sila mapahamak na madamay. Wakas,